Sisilip na naman si Jose Marichan. Ano? Akanta na naman yan ng pamaskong awitin. Kaya maririnig natin yung mga tawag dito. Okay. Ang paksang tatalakayin natin ay sakop pa rin tayo ng atin pong team about the full fruit of God's plan. At ano ang ating pag-uusapan, papaano maging matibay at hindi mawasak ang ating buhay. Yan po ang ating paksa ngayon. At nawa ay kapulutan ito ng maraming aral sa buhay po natin. Sa aking introduction, may nagpaplano ng pagkasira ng buhay natin. Walang iba, ito ay si Satanas. Siya ang magnanakaw na binanggit ng Panginoong Hesus sa aklat ng 1, Kabanata 10, talatang 10. Na ang sabi, dumadating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Pero hindi ito gusto ng Panginoong Hesus na mangyari sa atin. Sa halip, ang plano ng Panginoon sa iyo at sa akin ay winika niya rin ang ganito. Ngunit dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat. Yung buhay na masagana ayon sa aklat ng 1, 10, talatang 10. Ang buhay natin, Diyos ang nagbigay. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay mo at buhay ko, Diyos ang nagbigay. Hindi ito pagmamayari ng bawat isa sa atin. At yan ay ating mababasa sa aklat ng Henesis 2, talatang 7. Tapos, kumuha si Lord God ng lupa at sinape niya yun na tao. Hiningahan niya yun sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. Paano nagkaroon ng buhay ang tao? Binigyan ito ng hininga ng Diyos. Kaya ang ating buhay ay pahiram lamang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ito'y pahiram lamang, dapat mong ingatan. Para din na ikaw ay nanghihiram ng gamit. Siyempre dapat iingatan mo yun. Nakakahiya naman doon sa may-ari, di ba? Kung ito ay basta mo na lang hahayaang masira. Kasi parang anong mukha ang iyaharap mo doon sa tao, di ba? Hiniraman mo eh. So, kung maaari ay ingat tayo. Kaya minsan pagka yung hiniram natin, ay may gumagamit, ingatan mo yan, hiniram ko lang yan. Nahihiya tayo eh. At least marunong tayong mahiya, di ba? Pero dito, ang tanong, marunong kaya tayong mahiya sa Diyos? Bakit? Dahil ang buhay natin ay pahiram lang ng Diyos sa atin. At one day, ang pinahiram niya ay kukunin sa atin. Ngayon, kung ang buhay na yan na pinahiram sa iyo ay sinira mo lang, hindi ba dapat mahihiya ka doon sa nagbigay o nagpahiram sa iyo? Kasi kung sa tao nahihiya ka, sa Diyos pa kaya? Kaya nga, dahil hiram sa Diyos ang buhay natin, kailangan natin itong alagaan maigi. Kailangan mo, ang buhay mo ay iyong mahalin. Bakit mo dapat mahalin ang iyong buhay? Hindi lamang po ito galing sa Diyos, kundi ito ay mayroong mataas na halaga. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoong Jesucristo, ang buhay mo ay napakahalaga. Kaya nga ang tanong, ano ang halaga ng buhay mo? What is the cost of your life? Maaring sinisira mo ang buhay mo, hindi mo alam ang halaga kung gaano kataas ng iyong buhay. Winawasak mo, inayaan mong wasakin ng sino man ang buhay mo, hindi mo alam ay napakataas ang presyo ng iyong buhay. At mababasa natin sa aklat ng Mateo 26, talatang 16, ang halaga ng buhay ng tao. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ano ba ang mapapala ng isang tao kung makuha man niya ang buong mundo, pero mawawalan naman ang buhay niya?
Siyempre, walang mapapala ang tao. Walang maibibigay ang tao kapalit ng buhay niya. Walang po pwedeng ipalit sa buhay mo, kapatid. At dito nakita natin, ayon sa ating Panginoong Hesus, ang halaga ng buhay ng tao ay mas mahal pa kaysa sa halaga ng buong mundo. Na kwenta mo na ba kung magkano ang halaga ng buong sanlibutan? Ang sabi, kahit ito ay bayaran ng buong mundo, ang buhay mo, hindi kayang palitan yan ng mundo o ang buhay mo ng mundo. Ano ba ang binubuo ng mundo? Andiyan ang lupa. Mahal ngayon ang lupa. Amen? Ilan sa inyo nagbabayad ng $1 milyar? Di ba? Mahal ngayon ang lupa. Ilan sa inyo ay nagtatrabaho sa pagbebenta ng lupa? Alam natin yun. Dito lang sa Pilipinas, depende nga lang sa location. Pero dito sa Metro Manila o sa Manila, ay mahigit 100,000 per square meter ang halaga ng lote. Lalo na kung ang loteng kinalalagyan niyan ay malapit sa mga malls. So, lalong tataas ang presyo niyan. At maganda yung location niya, hindi bahain. Okay? At hindi po siya, kapatid, na prone sa earthquake, yung the big one, na hindi siya dadaanan ng earthquake. So, mataas ang presyo. Kaya, ang tanong, kung ang halaga ng lupa ngayon, halimbawa, dito na lang sa Manila, na maganda ang pwesto, nasa more than 100,000 pesos per square meter lang. Yung halaga ng lupang yan, kaya bang itapat yan sa halaga ng buhay mo? Ang linaw ng Mateo 16, talatang 26. Hindi kayang ipantapat ang halaga o presyo ng lupa dito sa mundo sa halaga ng buhay mo. Grabe pala, ang buhay mo ay napakahalaga. Mahal din ang halaga ng mga diamante at ginto. Dito nga lang sa aking nai-research ay yung 1 ounce ng ginto ay nagkakahalaga ng $3,600. 1 ounce lang yun, ha? Na equivalent sa mga 33.4 grams. So, magkano na sa dollar? 3,400 plus. Sa peso natin, yung $3,400, i-multiply mo ng magkano palitan? 56. Nakala 56.99. Minsan nakita ko sa So, magkano na yun? Ang laki ng halaga ng ginto. Nandiyan yan kasama yan sa mundo Di ba? Mga minerals, iba pang mga minerals. Kasama na ang mga diamante, ang mamahal nila. Pero ang sabi ni Kristo, mapasayuman ang buong mundo. Ibig sabihin, ano ba binubuo ng mundo? Lupa, ginto, diamante, at mga mamahaling minerals. Ikaw man ang magmay-ari niyan. Ang katumbas naman yan ay masira at mawasak ang buhay mo. Ang tanong, kapatid, walang pupwedeng pumantay sa halaga ng buhay mo. Kaya ganyang kahalaga ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ganyang kahalaga ang buhay mo. Kaya dapat mo itong ingatan. Amen? Dapat mo itong alagaan. Amen? Ano ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Winawaldas mo ba ang buhay mo? Inaabuso mo ba ang buhay mo? At hinahayaan mo lang ang buhay mong alipinin ng anumang bagay? Ngayon, pag-aaralan natin, paano mo pahalagahan ang buhay mo? How do you treasure your life? Kasi kailangan pahalagahan mo yan. Mahiya ka naman doon sa nagpahiram sa iyo, no? Pakikalabit ang katabi mo, sabi mo, mahiya ka naman doon sa nagpahiram sa iyo. Kaya kung makakita ka ng taong lasenggo,
Yung taong inaabuso ng gusto ang sarili niyang buhay. Sabi mo sa kanya, mahiya ka naman sa nagpahiram ng buhay mo. Di ba? Ilan siya natin, mga nakahiram tayo ng mga bagay. Di ba, iniingatan natin. Kung maaari, as much as possible, ay huwag masira. Maibalik natin kung ano yung kondisyon ng hiniram mong, halimbawa, humiram ka ng plies, humiram ka ng, ano ba yung mga hinihiram, humiram ka ng palakol o humiram ka ng hammer. Di ba? Kung maaari, kailangan at least maayos siya. Hindi naman siya yung, makita mo pa, lumang-luma na. Pinahiram sa'yo bago, tapos yung sinuli mo, lumang-luma na. Di ba? Yung iba may sira na. Di ba may ganun? Nagagalit yung hiniraman mo. Ito, Diyos ang nagpahiram sa'yo, tapos ibabalik sa Panginoon, inabuso mo lang, binalang kwenta mo yung halaga ng buhay na binigay sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, another thing pa na halaga bago natin pag-usapan, paano mo pahalagahan ang buhay mo. Alam niyo po ba na ang ikalawa na halaga, so naalala ko lang ngayon, na ikalawa na halaga ng buhay natin ay hindi lamang po mas mahal kesa sa pagsamasamahin ang lahat ng mga kayamanan sa mundo. Ang ikalawa, ang halaga ng buhay natin ay halaga ng buhay mismo ni Kristo. Gaano kahalaga ang life ni Jesus Christ? Napakahalaga nun. Kasi una, hindi lang naman siya tao eh. Diyos siya eh. Hindi po ba? Pero ibinigay niya ang buhay niya na mamatay sa cross para lamang ang buhay mo ay mapaayos. Alam mo ba yun? So, yung ikalawang halaga ng buhay ng tao, it cost the life of our Lord Jesus Christ. Kailangan makita mo yan. Kaya, ngayon, kung hindi mo pa nakikita, nawa, tulungan ka ng Diyos na maalis ang tabing sa iyong mata. Maalis ang tabing sa isipan mo. Kasi kung ikaw ay nagbabalak magpakamatay ngayon, dahil sa hindi mo nakakayanan ng problema, sinisira mo ang buhay mo. Winawasak mo lang ang buhay mo. At paano ko pahalagahan ang aking buhay? Una, tanggapin mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ay napakahalagang bagay. Maaring lamang ka ng simbahan, pero hindi mo pa talaga tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Alam niyo po, tinubos ni Jesus Christ ang buhay mo at buhay ko sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus upang hindi mapahamak ang buhay natin. Alam mo ba yun? Kung bakit siya namatay sa cross? Ano ang sabi ng aklat ng Revelation o Pahayag 5, talatang 9? Isang awitin po yan na narinig ni Apostol Juan sa langit. At itong inaawit nila, pinatay ka, tumutukoy kay Jesus Christ. At dugo mo ang pinangtubos sa mga tao para sa Diyos. Mga taong galing sa bawat tribo, sa bawat lengguwahe, lahi at bansa. Ano raw ang pinantubos o ibinayad sa buhay ng tao para hindi ito mapahamak? Ang dugo o buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o ng pagkakatubos niya sa buhay mo? Sa pamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya. Kaya may pagkakataon ka pang tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay, lalo na kung may first time dito, second time, third timer, na talagang tatanggapin mo talaga, i-accept mo siya sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. Kasi, ang tunay na mga kasapi ng church ng Panginoon, ito ang mga taong binili ng Diyos kapalit ng buhay ng sarili niyang anak na si Jesus Christ.
So kung ikaw ay totoong part ng church o iglesia o katawan ni Kristo, ang halaga ng buhay mo ay halaga ng buhay ni Christ. Dahil yun ang halaga na ipinampalit o ipinag-purchase o binili ng Ama. Ang ibinayad niya ay ang buhay ni Jesus Christ para hindi mapahamak ang kaluluwa mo. Anong sabi ng Gawa 20, talatang 28? Kaya ingatan ninyo ang sarili ninyo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga leaders sa church sa Ephesus. Ingatan nyo din ang lahat ng members ng grupo na binigay sa inyo ng Holy Spirit para alagaan. So tumutukoy ito sa church. Tayo pala, pag tayo ay napabilang sa ganitong church ng Panginoon o katawan ni Kristo, tayo pala kapatid ay ibinigay ng Holy Spirit, regalo tayo dito sa grupo nating ito. You are a gift of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagdala sa iyo dito sa gawain ito, and you are a gift. At ang layunin ay para alagaan ka. Kaya yung mga kapatiran na nagagamit para mag-share, hindi sila makakahikayat ng tao para kay Kristo kung hindi sila ibibigay sa iyo. Kaya ka nakakapag-aka hindi dahil magaling kang magsalita, magaling kang mangaral, magaling kang magturo, at maganda ang PR mo. Kaya nahihikayat mo yung mga sinisharean mo na tumanggap kay Jesus Christ at isasama mo sa gawain. Kundi dahil ang Holy Spirit ang nagregalo niyan sa iyo. Ikaw ang ginamit ng Panginoon para alagaan mo sila. Ang layunin kung bakit ikaw, kapatid, ay binigyan ng mga taong nasharean mo at dumadalo sa church ay para alagaan mo. Bakit? Dahil hindi ikaw ang may-ari niyan. Ang may-ari niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Ano ang sabi? Alagaan niyong mabuti ang church ng Diyos. Ano yung binubuo ng church ng Diyos? Ito binubuo ng mga taong binili ng Diyos at ang halaga ay ang buhay ng sarili niyang anak. Amen. Kaya ang Diyos ang may-ari niyan. Okay? Sabi, alagaan niyong mabuti ang church ng Diyos na binili niya kapalit ng buhay ng sarili niyang anak. Uy, grabe. Ang taas pala ng presyo ng bawat isa sa atin. Ang price ay ang blood o ang life ng ating Panginoong Jesucristo. So, nakita na ninyo, kapatid. Kaya, malinaw na itinuturo ng Bible. Kaya tayo napabilang dito, ang Holy Spirit yun. Ang nagregalo doon sa kasama mo ngayon para mapabilang ka sa church ng Panginoon. Nirigalo ng Holy Spirit. Kaya pag nakita ng Holy Spirit, hindi mo siya kayang alagaan, aalisin sa iyo yun. At unti-unting hindi na dadalo yun. At kasi hindi mo siya kayang alagaan. At nakita ng Lord, yung pagmamayari niya, hindi mo kayang alagaan yung kaluluwa. Ang halaga nun, grabe. Ang taas ng presyo. Kahit pagsamasamahin ang kayamanan ng buong mundo, hindi kayang itapat sa halaga ng kaluluwa mo. Kaya ikaw lang kayamanan ka na eh. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba, ikaw lang ay isang kayamanan. Kayamanan ka eh. Bakit isang kayamanan? Ang halaga mo higit pa sa pinagsama-samang yaman ng mundo. Anong sabi ng Bible? Anong pakikinabangan ng tao kung makamtan nga niya ang buong mundo, siya magmay-ari ng buong mundo ba? Grabe, hindi lang trillionaire yan. Di ba? Oh. Talagang sobra-sobra ang yaman niya. Pero ang kapalit naman ay ang pagkasira o pagkawasak ng buhay mo. Anong sabi ni Kristo? Meron bang kayang o pwede bang ipalit ang kayamanan ng mundo sa buhay mo? Hindi pwede. Dahil mas mahalaga, mas mahal ang buhay mo. Ibig sabihin, ang buhay mo pala ay isang kayamanan. Amen po ba? Ikaw na lang, sabi mo sa kabila, ikaw na lang eh. Kayamanan ka na.
Kailangan tanggapin mo yan, kilalanin mo yan sa buhay mo. Bakit? Dahil ang buhay mo, anong halaga ng buhay mo? Mas mataas pa ang halaga kaysa sa pinagsama-samang kayamanan ng sanlibutan. At ang halaga pa niyan ay ang halaga ng buhay ni Kristo. Halaga ng buhay ng Panginoong Heso Kristo. Ay, Brad, aga mo ha. Diyan na naman tayo. Buti nakapantalon ka ngayon, Brad. Natuto ka na rin. Hallelujah. Natuto na rin ang pagpantalon. Dati nag-short yan pag pumupunta sa church eh. Parang pupunta lang dyan sa kanto. Okay? Pero alam nyo ba, mahalaga. Hindi mo inabot ang sinabi ko eh. Ikaw mismo ay kayamanan na. Kaya pag binabaliwala mo ang katabi mo, binabaliwala mo ang napakalaking kayamanan. Kayamanan yan eh. Amen. Ipasok mo ito sa isipan mo, kayamanan pala ang buhay ko. Grabe, mas mataas pa ang halaga kaysa sa pinagsama-samang kayamanan ng buong mundo. Ang tanong, sasayangin mo ba ang buhay mo? Kayamanan yan. Lulustayin mo ba ang buhay mo sa walang kaparaanan? Gagamitin mo ba ang buhay mo, kapatid, sa mga bagay na makakawasak at makakapagsira lang ng iyong buhay? No. Kasi napakahalaga ng buhay mo. At papaano mo ito papahalagahan? Kailangan mong tanggapin si Jesus para hindi mapahamak ang buhay mo. Amen? Ilan sa inyo tumanggap na kay Jesus Christ? Ilan sa inyo, nung kayo tumanggap kay Jesus Christ, naranasan nyo mabago ang buhay nyo? Ba, lumakas ah. Akala ko hihina. Kasi ang lahat ng mga tumanggap kay Jesus Christ, nakakaranas ng pagbabago ng buhay. Dahil nakita ng Diyos, grabe ang presyo ng halaga ng buhay nito. Dapat ito, masisira lang ang buhay ito kung hindi ko babaguhin. Amen? At sa paanong paraan mababago ang buhay mo? Kailangan mong i-accept si Jesus. Anyayahan mo siyang pumasok sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Kaya't kung ang sino man ay nakipag-isa, nagkaroon siya ng intimate personal relationship with the Lord Jesus Christ. Siya ay isang bago ng nilalang. Ang mga lumang bagay ay wala na. Siya ay naging isang bago. Bakit ganun ang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Babaguhin niya yan. I-change niya yan. Kasi mahalaga ang buhay mo sa Diyos. Kung hindi mahalaga yan, hindi niya ipagpapalit si Kristo para mamatay sa krus. Nang sa gayon ay maligtas ang kaluluwa mo. Amen? Maligtas ang buhay mo. At ano ang ikalawa, kapatid? Ang ikalawa, paano mo pahalagahan ang buhay mo? Pagsisihan at talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Sa ikalawang Pedro 3, talatang 9. Grabe, makita niyo sa talatang ito na babasahin natin kung gaano kahalaga ang buhay ng tao. Ano ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro? Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Ano ba yung pangako sinasabi sa 2 Peter chapter 3? Ito ay ang pagbabalik ni Kristo. Sa kanyang pagbabalik, hahatulan niya ang sanlibutan, ang lahat ng tao. Lilipulin niya sa kanyang pagbabalik, uulan ng apoy. Yun po ang pagbabalik ni Kristo. Pero yung mga nasa kanya talaga, ay ililigtas niya, itaakat niya dun sa heaven. At yung mga hindi niya kukunin, ito yung mga taong swail, ito yung mga taong nirigaluhan niya ng buhay, pero anong pinalit? Sinira lang yung regalo niyang buhay na yan. Sila ay kanya pong lilipulin. Ang sabi ng 2 Peter 3:9, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Di gaya ng iniisip ng iba. Actually, pinagpapasensyahan niya kayo. Kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Grabe, ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ng tao. Ang gusto niya, magsisi
at tumalikod sa kasalanan ang lahat. So, ang sabi rito, ayaw niyang may mapahamak na buhay ng tao. Para hindi mapahamak, anong gusto ng Diyos? Magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat ng tao. Tingnan nyo, hindi sinabing ang iilan, ang karampupot, ang lahat. So grabe po, kapatid. Ang tanong, bakit dapat daw pagsisihan at talikuran ng isang tao ang ating mga kasalanan? Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay umaalipin o kumukontrol sa isang tao para wasakin ang buhay nito. Alam ng Diyos na ang kasalanan ay nagwawasak ng buhay. At dako tayo sa aklat ng Genesis, the book of beginnings. The first mentioned sin ay makikita natin sa book of Genesis. Unang-unang pagbanggit sa Bible about sin is found in the book of Genesis, chapter 4, verse 7. Ano ang sabi ng Diyos kay Cain? Kasi pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Ang sabi ng Diyos kay Cain, kung tama ang ginawa mo, masaya ka sana ngayon. Pero dahil mali ang ginawa mo, nandyan na ang kasalanan. Parang mabangis na hayop na nag-aabang sa pinto. Saan inilarawan ng Diyos ang kasalanan? Inilarawan niya sa isang wild beast. Inilarawan niya sa isang mabangis na hayop. Example ng mabangis na hayop, tigre, leon. Ano pa? Snake, mabangis din yan. Ano pa, kapatid? Itong mga wild dogs, di ba? Ano pa? Ang mga naisip nyo, buwaya, mga mababangis yan. Ganun pala ang kasala. Yung mabangis, sabihin talagang mananakmal yan eh. Ang kasalanan pala, hindi natin nakikita yan, pero sasakmalin ang buhay ng tao. At ang sabi nito, gusto niyang kontrolin ka. Ano daw gusto ng kasalanan? Kontrolin ka. Pero dapat matalo mo siya, sabi ng Diyos kay Cain. Gusto kang kontrolin. Yan pala ang characteristic ng sin. Kaya, if you will explain about sin, use this first mention sin in the Bible. Sapagkat the law of first mention ay importante sa interpretasyon ng binabasa natin Biblia. Yan ay nasa law of hermeneutics. Yung hermeneutics, ito ay pag-aaral ng salita ng Diyos para matuto kang gumawa ng sermon sa tao. At mahalaga yun, bigyan mo ng emphasis yung law of first mention. And sin was first mentioned in the book of Genesis, and it was described as a wild beast. A controlling wild beast. Kukontrolin ka sa buhay mo. Ano ba ang purpose ng wild beast? Sasakmalin ka, wawasakin ka, papatayin ka. Pagluluray-lurayin ang buhay mo. Ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Ayaw ng Diyos yun. Kaya gusto ng Diyos, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanang ginagawa, kapatid. At makikita nyo rin dito na ang kasalanan ay parang anay. Unti-unting sumisira sa buhay ng tao, kaya't kailangang iwasan at tanggihan. Ano ang sabi ng Roma 6:12-13? Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. So dito, nakita natin, kapatid, ang ginagawa ng kasalanan. Unti-unti siyang hindi mo namamalayan. Parang nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Walang symptoms na sira na pala ang buhay mo. Wala ka namang anumang symptoms. Parang anay siya sa loob ng bahay. Pagpasok mo sa bahay, ang ganda. Lalo na kung kahoy, gawa sa kahoy. Di ba? Yung mga haligi, gawa sa kahoy. Ang ganda. Pero di mo alam. Pag tinuktok mo yung wala na palang laman sa loob.
Ano ba kinain na ng anay? Bakit hindi pa bumabagsak? Kasi konting lindol lang. Konting pag-ugalang, babagsak na yan. Ganyan ang buhay ng tao. Magulat ka na lang na bigla na lang itong nagpatiwakal, bigla na lang ito kapatid na kung ano mga ginawa. Bakit? Kasi inaanay na pala ang buhay niya. Kaya marupok na siya. Wawasaki na siya ng kasalanan. Ayaw ng Diyos ang buhay mo maging ganun. Ayaw ng Diyos yun kasi napakahalaga ng buhay mo. Kaya kailangan mamulat ka sa katotohanan. Ang buhay mo ay importante sa lahat. Amen po ba? At ano ang mga kasalanan na dapat mong talikuran sa iyong buhay? Alam mo yan, ikaw ang nakakaalam kung ano-anong mga kasalanan niya na pinagagagawa mo sa buhay mo. Kailangan mo kapatid na ang lahat ng yan ay iyong itakwil. Ang lahat ng yan ay dapat mula ngayon ay hindi mo na gagawin pa. Lahat ng naisip mong kasalanan. Ano yung sabihin ng kasalanan? Ang kasalanan ay paglabag o violation. Parang sa traffic rules. Hindi ka sumunod doon sa traffic rule. Ang sabi, ito ay one way lang. Hindi ka dapat dumaan doon sa papasalubong. Dapat, hindi ka, bagang tutuloy. Kasi one way pala yan nag-violate ka. Natikitan ka. Ganon ang kasalanan. Violation of God's law. Hindi pagsunod sa batas ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anong example ng kasalanan? Tanungin mo siya. Magbigay ka sa akin ng example ng kasalanan. Hindi ibig sabihin ginagawa niya yun, ha? Sige, tanungin mo katabi mo. Huwag kang magsasalita na wala kang kausap, ha? Delikado yan. Sige, example. Isa lang, ha? Yung iba, mukha napakarami na ng kasalanan sinabi. Isa lang. Isa lang na kasalanan. Oh. Diba? Ano ang sabi ng Bible? Kailangan nating itong iwan at talikuran. Sisirain ang buhay mo. Uy, kayamanan ang buhay mo. Higit pa yan sa halaga ng kayamanan ng buong mundo. Kaya huwag mo sabihin mahirap ka. Amen? Sabi mo, huwag mong sabihin mahirap tayo. Dahil ang buhay natin, ay kayamanan na. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang buhay mo ay kayamanan na. Hindi yan pambobola. Ang linaw ng Bible, Mateo 16:26, di ba? Ano raw ang ipapalit ng tao katumbas ng kanyang buhay kung nasa kanya nga ang buong mundo? Wala raw. Even the world cannot replace your life. Why? Hindi pwedeng ipantay dahil mas mayaman ang buhay mo kesa sa mundo. Grabe. Priceless. Ika nga. Ang tindi mo. Sabi mo, ang tindi mo, sobrang yaman mo pala. Nag-iisa ka, ikukumpara sa mundo. Ano ba ang kayamanan ng mundo? Lahat bumanggit ka na lahat ng kayamanan ng mundo. Pagsamasamayin ng halaga at ikukumpara sa buhay mo, walang sinabi ang kayamanan ng mundo. Sabi ni Kristo. Kaya para pahalagaan mo siya, anong una? Tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo siya tinatanggap. Kahit 10 taon na po akong kumakatid, kailangan ko ba tanggapin siya? Ikaw ang nakakaalam. 10 taon, pero hanggang ngayon, kapatid, para kang unbeliever. Nabubuhay ka parang hindi mananampalataya ni Kristo. Tapos ikalawa, kailangan, hindi sapat ang pagtanggap lang, kailangan talikuran mo at itakwil mo ang kasalanan. Walang tumatanggap kay Jesus Christ. Hanggang ngayon, yakap-yakap pa rin ang kasalanan. Bago siya tumanggap kay Jesus Christ,
ito na ang ginagawa niya. Nung tumanggap kay Jesus Christ, patuloy pa rin niyang ginagawa. Dapat hindi na, nakat na yun. Hindi ka save. Ang tunay na save, iniiwan ng kasalanan. Paano masisave ang buhay mo? Wala. Sayang. Kaya kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. At ikalawa, nung gagawin, talikuran ang iyong kasalanan. At ano ikatlo? Ang ikatlo ay magkaroon ng matibay na relasyon sa Diyos. Pwedeng tinanggap mo na si Jesus Christ. Pwedeng ikaw, kapatid, ay nagtakwil na ng kasalanan. Pero yung relasyon mo ngayon sa Diyos, mukhang hindi matatag. Patatagin mo kung ikaw ay nagmamalasakit sa kaluluwa mo. Kung pinapahalagan mo ang kaluluwa mo, patibayin mo ang relasyon mo sa Diyos. Sa papanong paraan mapapagtibay ang relasyon natin sa Diyos? Una, manalangin parati sa Diyos. Ang panalangin ang nagbibigay lakas at direksyon para manatiling matatag ang relasyon natin sa Diyos na buhay. Dahil po pwedeng tumalikod ka. Pwedeng talikuran mo ang Panginoong Yesus na kinilala mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwedeng mawala ang pagmamahal mo kay Kristo at mapunta sa pagmamahal mo sa sanlibutan. Samantalang mas mahalaga ka pa kaysa sa sanlibutan. Mas mataas ang presyo mo kaysa sa sanlibutan. Minahal mo yung pinaka-least, pinaka-mababa. Ikaw, ano ka na nga Ikaw na ang ika nga ay napakayaman. Ang mahalin mo dapat yung nagbibigay yaman sa'yo. Sino yun? Ang Diyos. Amen. Hindi yung mas mababa pa ang mamahalin mo. Dapat yung mas mataas sa'yo. Walang iba kundi ang nagbigay ng kayamanang yan sa'yo. Kaya dapat kang manalangin parati sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, wag kayong harap sa akin. Ha? Yung katabi mo, tinginan kayo ay ito ay, kapatid, para maging matibay ang relasyon mo sa Diyos, manalangin parati. Amen? Dahil ang panalangin, sabi mo, ang panalangin mo, ang magbibigay lakas at direksyon para manatili kang matatag sa relasyon mo kay Kristo. Amen? Unang Tesalonica 5, talatang 17, manalangin kayong walang patid. Gamitin mo siya, ang panalangin ay inilarawan bilang parang hilinga. Pag huminto ka ng paghinga, patay ka. Di ba? Dapat ang paghinga ay walang patid sa atin. Ganito rin ang prayer. Prayer is like a breath. Parang humihinga ka. Ganun ang prayer. Na hindi ka na kailangan mag-pray ka at magkulong ka sa kwarto, hindi ka lalabas doon, hindi ka magtatabaho, hindi ka mag-aaral, hindi ka magluluto. Mag-pray ka lang kasi walang patid. Hindi po yun. Ibig sabihin nun, maging lifestyle mo ang prayer. Kahit naglalakad ka, nakasakay ka sa jeep, may bibiling ka sa palengke, naglalakad ka, ang isip mo at puso mo, nagpipray kay Lord. Pero hindi nakataas ang kamay mo habang naglalakad ka sa kalsada. Baka mapagkamalang kang may tama ka. Okay? At nakapikit pa nga, sabi, nakapikit ka pa. Nabangga ka tuloy, sinisi mo pa ang Diyos. Hindi ganon. Yan po bang, ano lang, normal lang, na nakikipag-usap ka kay Lord. Lord, nakasakay ka sa jeep, nakapikit kang ganyan, pero ang isip mo nagpipray kay Lord. Ganun daw po napapatibay tayo para naaalagaan natin ang ating pong buhay. At ikalawa, paanong paraan magkaroon ng matibay na relasyon sa Diyos, magtiwala ng buong puso sa Diyos at hindi sa sariling karunungan. Kailangan magtiwala ng buong puso. Kawikaan 3, talatang 5. Magtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Sa lahat ng gagawin mo, hayaan mo siyang mag-lead sa iyo at ituturo niya sa iyo ang dapat mong gawin. So, tinuturo dito kapatid, huwag kang magtiwala sa sarili mong
galing, husay. Wag. Wag mong pagtiwalaan yan. Ang pagtiwalaan mo, tanging ang Diyos. Pag nagtiwala ka sa sarili mong talino, aba, iisipin, graduate ako, magna cum laude, summa cum laude ako. Kaya, didiskarte ko sa sarili ko. No, kapatid, masisira ang buhay mo. Kailangan mo sa Diyos ka umasa. Hindi sa sarili mong katalinuhan. Sapagkat marami ng tao ang umasa sa sarili nilang katalinuhan. Nasira lang ang buhay po nila. Marami pong ganyan na mga nagsipagtapos ng mataas na pag-aaral, nag-magna cum laude, nag-summa cum laude, sira ang buhay. Iba sa kanila ay humihimas ng rehas. Ibig sabihin, mga nakulong. Iba sa kanila ay matagal ng patay, 6 feet below the ground. Iba sa kanila, kapatid, ay lubusang naghirap. Because they failed to conquer themselves. Hindi nila nagawang magapi ang sarili nila. Sinira ng kasalanan ang buhay nila. Hindi sila nagkaroon ng matibay na relasyon sa Diyos. Nagtiwala sila sa sarili nilang dunong at kakayahan. Sa sarili nilang abilidad. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos ng buong puso para magkaroon ng matibay na relasyon ka sa Panginoon. Amen, mga kapatid? At ikatlo, paano magiging matibay ang relasyon mo sa Diyos para maalagaan mo ang iyong buhay ay sundin ang salita ng Diyos. Mateo 7:24 hanggang 25. Basahin natin. Kaya't ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito ay maikukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay, na bato ang pundasyon. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yon. Pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Tingnan niyo, bakit hindi bumagsak yung bahay nang ito po ay hampasin ng malakas na hangin at binaha, malakas ang alon? Bakit nanatiling matibay siya? Kasi sabi dito ng kwento ng Panginoong Hesus, yung pundasyon ng bahay ay bato. Bakit inilarawan ni Jesus ang pundasyon ng bahay ay bato? Ito raw ay katulad ng isang taong sumusunod sa mga salita ng Diyos. At yung mga taong sinusunod nila ang Biblia. Ano ang sabi ng Bible, kapatid, ay nilarawan sa isang matalinong tao. Matalino pala sa harapan ng Diyos ang isang taong sumusunod sa kanyang salita, kahit mababa lang ang pinag-aralan. Pwedeng elementary graduate lang siya o kinder graduate lang siya. At ikukumpara sa mga tituladong tao, doktor, engineer, lawyer, at iba pang mga ika nga ay mga taong matataas ang tinapos na pinag-aralan. Pero yung isa ay kinder graduate lang, pero siya yung sumusunod sa salita ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, sino ang matalino? Ang matalino ay yung kinder graduate, pero sinusunod niya ang Biblia sa kanyang buhay. Kaya bago siya gagawa ng isang bagay, tignan mo na sa Bible. Nasa Bible ba ito? Baka mamaya ayaw ng Diyos to. Uy, pwede pala. Gagawin niya ngayon. Yan ang taong matalino. Bakit? Bakit matalino? Dahil nang dumating ang bagyo sa buhay, naging matatag ang buhay niya. Amen? Anong sabi? Ang pamumuhay ayon sa kanyang mga utos ang magpapatatag sa atin laban sa bagyo ng buhay. Laban sa storms of life. Amen? Mga kapatid? Kaya, malalaman ninyo kung ang tao ay sumusunod sa salita ng Diyos o hindi. Pag yung tao dumaan ng problema at parang gusto nang give up, pati si Lord, kinatamaran na rin ang pag-attend sa church dahil may problema siya. Ibig sabihin, lamnadis. Hindi sumusunod yun sa Bible. Christian siya, pero never siyang sundin yung nababasa niya sa Bible. Taliwas ang pamumuhay niya sa Bible.
Hindi siya nabubuhay bilang tunay na Christian o follower ni Christ. Bakit? Naging marupok pagdating sa problema at pagsubok. Dinamay pa ang Panginoon sa kanyang problema at pagsubok. Example ng mga pinagdadaan ng problema. Hana, bagay ka ng example ng isang pwedeng pagdaanan ng problema ng isang tao. Walang pera. Ikaw naman, Sister, ano ba? Ang pangalan nito? Marian. Example ng problema. Wala kang maisip. Wala kang problema, kapatid. Ito, maganda dito sa batang ito. Walang problema. Walang maisip kung ano ang problema. Ha? Ano? Sakit. Oh, yan. Praise God. Pwede rin yan. Itong si Chelsea. Problema, oo. Hindi ko tinatanong yung problema mo. Bigay ka lang ng example ng problema. Hindi yung problema mo. Ang tinatanong ko. Schoolwork, may mga problem. Iba-iba ang problema natin. Amen? Amen po ba, kapatid? Pero lahat tayo may problema. Pero ang maganda nito, kamayan mo katabi mo. Kahit may problema ka, hindi nadadamay si Lord. Kasi nasa gawain ka pa din. Hindi yung hindi mo nakita sa gawain. Bakit kaya? Binrake ng boyfriend. Binrake ng girlfriend. Di na nakita sa church. Yun, ang daling tumaob. Ang daling bumagsak. Amen? Kasi hindi sumusunod sa Bible yun. Oy, mga dalaga rito. Tumayo lahat ang mga dalaga. Lahat ng dalaga. Hindi dalana, mga dalaga. Sige, lahat ng dalaga. Yung mga hindi pa nagpapakasal. Tayo. Huwag kayong mahiya. Mga dalaga rito. 5 lang ba ang dalaga rito? Di sa taas. Wala bang dalaga tayo dyan? Ayun o. Ayan. May binin lang ako sa inyo. Kung kayo ay kukuha ng boyfriend. Tiyak, kasi puro babae. Walang dalaga. Binata pala. Pati binata. Isama natin. Nakalimutan ko. Ayun. Binata. Mga binata rito. Cyrus, tayo. Si Romar, yan. Mga binata. Ayun. Si Saiban, yan. Mga binata. Binata at dalaga. Kung kukuha kayo ng inyong magiging fiancé, tiyakin ninyong sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil pag hindi sumusunod sa Biblia yon, tataob yun sa maraming problema. Tapos pag napangasawa mo pa, ang daling ma-depressed. Kargo mo yung problemang yan. Di ba? Kaya tiyakin ninyo, yung magiging boyfriend o girlfriend ninyo, sumusunod sa Biblia para maging matatag at matibay. At sasabihin sa iyo, umaharap, mag-asawa na kayo. Oo nga, pero kaya natin yan. Narinig mo lagi sa kanya, kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. Amen? At masasabi mong, salamat sapagkat ang naging boyfriend o girlfriend ko ay sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nakakaupo na kayong lahat, mga kapatid. At tiyakin nyo yun, ha? Sabihin sa katabi, lalo na kung, tatangin mo muna kung binata niya dalaga, baka may asawa na yan, hahanap ng panibagong boyfriend yan o girlfriend. Bawal, bad yun, bad. Amen? So, yan po, kapatid. At ang ika-4, paano magiging matatag, matibay ang relasyon mo sa Diyos para maingatan mo ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos, maging mapagpasakop sa Diyos. Santiago 4, talatang 7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Sa paanong paraan daw natin malalabanan ang dyablo? Ang dyablo ang gustong sumira ng ating buhay. Ang dyablo ay si Satanas. Gustong-gusto niyang sirain sa akin, yung kayamanang yan, nabigay ng Diyos sa iyo, yung buhay mo. Paano? Sa pamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. At ang pagpapasakop ay yung pagsuko. Parang ganito, magpasakop na kayo sa amin. Sasabihin isang hari, magpasakop na kayo sa amin ngayon. Ibig sabihin, sumuko na kayo. Yun po yun. Sinusuko mo na ang buhay mo sa Diyos.
At pag sumuko ka sa kalaban mo, sabihin siya na yung may kapangyarihan over you. Amen? Sunod-sunod ka na lang sa kanya. O, tayo, yun, sige, death march, di ba? Mga Hapon, mga Pilipino, sa death march, from Bataan to dadaan ng San Fernando hanggang diyan sa Manila City Jail. Diyan dinala yung mga sumurrender na mga Amerikano at mga Pilipino sa Bataan. Doon, nagkaroon ng death march na sinasabi. Bakit death march? Kasi marami doon, hindi na makalakad, sinisipa. Sa pagod, sa pagkauhaw. O, pagka ayaw lumakad, binabayoneta na lang. Naiiwan na lang bangkay nila sa daan. Ang daming mga nangamatay. At bawat utos ng taong sumakop sa kanila, sinusunod nila. Kasi nga, sumuko sila. Ganito rin. Ang pagsuko ng ating buhay sa Diyos, pagbibigay ng karapatan sa Diyos na mangialam sa buhay natin. Binibigyan mo ng karapatan ang Diyos na mangialam sa love life mo, mangialam sa kaperahan mo, mangialam, kapatid, sa lahat ng areas ng buhay mo. Meron siyang access o karapatan. Kasi sumuko ka sa Kanya. Kaya ang dyablo ay wala na pong panalo sa iyo. Ang pagpapasakop o pagsuko ng buhay sa Diyos ay pananggalang. Ano sabihin ng pananggalang? Sa English ay shield. Okay? Proteksyon. Laban sa kaaway na dyablo na gustong sumira sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Diyos ay tunay na matibay na pundasyon ng ating buhay. O baka hindi mo pa nasusurrender ang buhay mo kay Kristo. Suko mo na. Kumuha ka na, magdala ka ng white flag. Taas mo na, kapatid. Lord, surrender na ako sa iyo ngayon. Suko na ako, Panginoon. Ikaw na po ang siyang mangialam sa buhay ko. Wala na akong pakikialaman sa buhay ko, ikaw na lang. Amen? Yan. Importante po yan. Para maging matatag at matibay ang relasyon mo sa Diyos at maingatan mo ang buhay mo. At ang ikaapat, gumawa ng tama. Magmahal ng tapat sa kapwa at maging mapagpakumbaba. Para maingatan mo ang buhay na yan na binigay sa iyo ng Diyos. Anong sabi? Gumawa ng tama. Ikalawa, magmahal ng tapat sa kapwa. At ikatlo, maging mapagpakumbaba. Mikas 6, talatang 8. Tao, sinabi na sa iyo ng Diyos kung ano ang mabuti. Ano raw ang mabuti? Ito ang hinihingi ni Lord na gawin mo. Ang maging makatarungan. Ibig sabihin, gumawa ka ng tama. Magmahal ng tapat at humble na sumunod sa Diyos. Ang paggawa ng tama sa ating kapwa, ang pagiging mapagmahal ng tapat sa kapwa natin at pagiging mapagpakumbaba, ang magpapanatili ng tamang direksyon sa ating buhay at mag-iiwas sa pagkasira ng ating buhay. Amen. Kasi example lang natin kung ikaw ay hindi tapat sa kapwa mo, ang asawa mo ay kapwa-tao mo yan. Ang girlfriend mo ay kapwa-tao mo yan. Kung hindi ka maging matapat sa kanya, sisirain yan ang buhay mo. Wawasakin ang buhay mo. Hindi ka maging matapat sa kapwa mo. Kung ikaw ay nangungutang at hindi ka nagbabayad, at hanggang ngayon, ilang taon nang pangako ka ng pangako, sabi mo, babayaran kita pag puti ng uwak. Pumuti na ang uwak. Nakakita na ako ng puting uwak Kala ko itim lang Pumuti na ang uwak hanggang hindi pa nagbabayad. Sisirain yan ang buhay mo. Paano sisirain? Ang reputasyon mo. Kakalat yan. Kaya wala na magpapautang sa'yo. Di ba? Totoo po yan. Sira na ang buhay mo. Yung reputasyon mo. Alagaan mo yan. Kayamanan yan Alam mo na sa kawikaan yun na ang ating pong reputasyon ay kayamanan. Higit pa sa kayamanan yan sa mga bagay ng mundo. Kasi part ng buhay natin yan Amen? Oh. Yung iba di makatingin sa akin, siguro maraming utang. Sensya na, nabanggit ko lang po ito. Hindi ko po sadyang magpatama dahil hindi ko naman alam kung may utang ka. Wala akong alam dyan. Hindi ako nakikichismis.
at nakikimarites, sino ba may utang sa iyo? Yun lang po. Ano? Pero sabi, gumawa ka ng tama, magmahal ng tapat sa kapwa, at maging mapagpakumbaba. Yan. Kung mayabang ka, sisirain yan ang buhay mo. Kailangan iwasan natin ang maging mayabang. Amen? Iwasan natin, kapatid, ang hindi maging tapat sa ating kapwa at iwasan natin gumawa ng mali. Amen? Paano mo malalaman ang tama sa mali? Magbasa ka ng Bible. Sapagkat ang Bible is the absolute basis natin, absolute standard ng pagdidetermina sa tama at mali. Kasi pwede sa tao, pag tao binasihan mo, ang tingin niya sa mali, tama eh. Yung iba naman, ang tingin niya sa tama, mali. Hindi pwedeng maging basis natin, maging standard natin sa pagdidetermina. Ang Diyos lang ang absolute arbiter. Parang siya yung pinaka-Supreme Court na nagdidetermina ano ang tama at ano ang mali. Saan makikita? Sa kanyang salita. Kaya nga nagbabasa ka ng Bible eh. At pag nagbasa ka ng Bible, uy, mali pala ito. Susulat mo ngayon sa Bible mo. Mga mali, mga tama. Pag nagbabasa ka, dami mo na susulat. Ito ang mga mali. Alam mo, hindi mo dapat gagawin. Ito yung mga tama na inuutos ng Diyos. Ganun eh. Ganun pagbabasa ng Bible. May natututunan ka. At sabi sa'yo, ba't di mo na ginagawa yan? Kasi nakita ko mali sa Bible eh. Tapos lalabas mo yung diary mo pa. No? Ito, pag number 71 yan. Sinulat ko pa mga mali na hindi dapat gawin ko. Ganun po pagbabasa ng Bible eh. Hahanapin mo sa Bible kung ano ang mga tama at kung ano ang mga mali. Para ikaw, kapatid, ay makagawa ng tama. Dahil kung hindi mo alam ang tama, hindi mo gagawin. Ay, hindi ko alam. Amen? Anong hindi mo alam? Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Okay, next natin, ang ikalima, kauli-hulihan na ata ito. Huwag pababayaan ang pagtitipon bilang magkakapatid sa pananampalataya sa Panginoon para mag-worship. Ito, kapatid, paano mo aalagaan ang buhay mo? Huwag pababayaan ang ganitong pagtitipon bilang magkakapatid sa pananampalataya. Hebreo 10, talatang 25. Huwag nating itigil, sabihin mo sa katabi mo, huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship. Gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa pagtitipon natin, pinapalakas natin ang loob ng isa't isa. Hindi ka man magsalita sa kanya, pero the moment na pumasok siya sa ganitong bulwagan at nakita kang nakaupo, wow, na-encourage siya. Andun si sister, present. Sabi niya, hindi siya makakapunta dahil may sakit siya, pero nung makita ka niya, natuwa siya. At kinalabit ka pa, uy, at dito ka pala. Di ba? Yung presence lang ninyo ay nagpapalakas. Hindi yung nung makita ka, naku, ba't nandito ito? May nabasa ako dito na gusto mo na mag-backslide nang makita mo yung kapatid mo na kasama mo sa church. Hindi. Siyempre natutuwa ka, di ba? Amen? Kasi nagpapalakas yun sa'yo. Ang pakikisama sa mga kapwa born again na Kristiyano ay nakapagbibigay suporta at lakas sa ating buhay na bigay ng ating Panginoon. Amen? Nakapagbigay suporta at lakas sa buhay natin. Kaya kalabitin mong katabi mo, kapatid, gusto bang makita ko palagi every Sunday? O nalulungkot ka pagkakasama mo ko every Sunday? Ilan sa inyo, pagka hindi nyo nakita ang kapatid nyo pag linggo, malungkot ka, ay wala si ganito. Lalo pag sinabi mo, tamang-tama pa ba di sa kanya yung mensahe? Sana sa pulsya. Mga ganun, minsan, dati ganun ako nung araw eh. Nung ako ay miyembro pa lang noon, nakikinig ako sa preaching. Hinahanap ko agad, yung direksyon ng preaching ng pastor, ako sa ito si brother. Ako wala dito si brother. Sayang sana nandito siya para sa pulsya. Mali naman yung ganun. Gusto mo lang patamaan yung tao. Dapat nandoon siya. Hindi. Amen?
Natutuwa ka, nandyan siya. Hindi dahil para tamaan siya ng salita ng Diyos, kundi makasama mo siya, mag-worship kay Lord sapagkat nakakapagbigay ng suporta at lakas yun sa ating mga buhay. Amen? So ano ang ating mga natutunan, kapatid? Paano mo papahalagahan ang buhay mo na bigay ng Panginoon? Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, at last but not the least, Number 5, huwag pababayaan ang pagtitipon bilang magkakapatid sa pananampalataya sa Panginoon para mag-worship. At bulungan mong katabi mo, see you next Sunday. Ha? See you next Sunday. Okay? Kaya ano ang sabi? Ingatan mo ang iyong buhay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Isang awit lang naman. Oo, worship. Kailan, tama yan. Kailan pa ibibigay ang buhay mo. Okay. Ayan. May natutunan ka ba? Kalimutan mo, may natutunan ka ba sa buhay mo? Ang buhay mo ay isang kayamanan. Sabi mo, ang buhay ko ay isang kayamanan na mas mahalaga pa pagsama-samahin man ang buong kayamanan ng mundo. Kaya dapat mong ingatan ang buhay mo. So, umpisa natin. Kailan pa ibibigay? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. One more time, so umpisa ulit natin. Kailan pa ibibigay? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo Ng buhay na wagas. buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay
Father, we thank you, Lord, sa narinig naming mensahe galing sa iyong puso patungkol sa pagpapahalaga ng aming buhay. At kailan pa kaya namin ipapagamit ang buhay namin sa iyo? Kailan pa kaya? Lord, kung hindi ngayon, kailan pa? Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maisuko ang buhay ng bawat isa. Lalo na sa bawat isa na talagang kailangang tanggapin si Jesus Christ sa buhay nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Abba, Father, we thank you. Sa mga naisumunod sa prayer na ito, ng pagkilala at pagtanggap kay Jesus, pwede kayong sumunod kayo na may buong katapatan. Nakataas ang iyong dalawang kamay bilang tanda ng iyong pagsusuko ng iyong buhay kay Kristo. At sabihin mo ng may malakas na tinig, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko laban sa iyo, laban sa aking sarili, at laban sa aking kapwa. Hugasan mo po ng dugo ng aming Panginoong Jesus ang aking pong kaluluwa, ang aking espiritu, at ang aking katawan. Mula sa araw na ito, ay tinatalikuran ko na ang lahat ng kasalanan na pinayagan kong kumontrol ng aking buhay. Tinatakwil ko po lahat ng mga kasalanan ito at binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko si Jesus Christ bilang Panginoon at bilang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. At mula sa araw na ito, sinusuko ko sa Kanya ang aking pag-iisip, ang aking damdamin, at ang aking kalooban. Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang pagsusurrender ko ng aking buhay sa iyo. Ikaw na po ang maging driver at manibela, makina at gulong ng aking buhay. Dalhin mo ko doon sa katuparan ng mga plano at layunin mo sa aking buhay. At Panginoong Jesus, marami pong salamat. Ngayon ko na-realize na kayamanan pala ang aking buhay. Tulungan mo po na mapahalagahan ko ito habang ako'y nabubuhay. Upang kung dumating ang oras at panahon na ibabalik sa iyo na nagpahiram ng buhay kong ito, masaya po kayo na hindi ko sinira, hindi ko nawasak ang buhay na binigay mo sa akin. Ito pong aking panalangin. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.